Pasado na sa Bicameral Conference Committee ang murang kuryente bill. Sakaling maging ganap na batas, makatitipid ang isang consumer ng 50 piso kada buwan sa kanilang electricity bill sa unang taon pa lamang ng implementasyon nito. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Agad na nagkasundo ang Bicameral Conference Committee sa ilang pinagtatalo ng probisyon ng murang kuryente bill. Ang naturang panukalang batas ay direktang tutulong sa mga consumer upang mapababa ang singil sa kuryente. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mahigit 200 billion peso Malampaya Fund bilang pambayad sa utang ng National Power Corporation o NAPOCOR para sa stranded contract cost at stranded debts. Ang dalawang item na ito ang ilan lamang sa pinapasan ng mga consumer sa kanilang electricity bill. Kung makikita natin sa ating electricity bill, meron doong universal charges for stranded costs and stranded debts. So yung mawawala kaagad yung buong universal charges. So ang makikita talaga ng ating consumers, yung 22 cents, disappear na po yan. And in case magkaroon ng increase, wala na pong increase because this Murang Kuryente Act already shouldered yung lahat ng increases na projected ng PISAM. Uutay-utayin ang pagbabayad sa utang ng NAPOCOR na umabot na sa 466 billion pesos. Sa unang implementasyon ng Murang Kuryente Act, makatitipid ang isang ordinaryong tahanan na gumagamit ng 200 kilowatt-hour ng tinatayang hanggang 50 piso kada buwan. At kapag naipatupad ng buo ang batas at nabayaran na ang lahat ng utang, tinatayang nasa 170 hanggang 200 pesos ang matitipid ng isang pamilya sa kanilang buwan ng electricity bill. Lahat ay sasakupin ng panukala, mapa-residential, commercial o industrial ang koneksyon ng kuryente. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Mayo ay inaasahang mararatipikahan ang Murang Kuryente Bill. Pagkatapos nito ay pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hihintayin upang ito ay maging ganap na batas. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.